Happy Sunday, everyone! Ayan, kauuwi lang namin ngayon. So, masayang-masaya ang inyong katsabers. Ayan. Kasi nga, nakapag-church tayo. Nakapakinig tayo ng words of God sa church kanina. So, sakto kasi meron akong mga nabili. Actually, matagal na tong mga to. Yung mga psalm na ganito, ayan, matagal na to sa akin, siguro 1 year na. Hindi ko pa siya nakakabit kasi nga nag-iisip ako kung saan ko siya ikakabit. Tapos, kanina, ewan ko kung accidentally lang yung nangyari. Pero, sabi kasi kanina, yung ang worship kanina is be the light. Ayan. So, nung chinek ko tong mga itong mga psalm ko, may nabasa ako. Sabi, "The Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Sabi niya. Ito guys, Psalm 27 verse 1. Diba? Parang what ako accident na yung service kanina na preach is about the light. So, sino ba yung light natin? Ang light natin is si God. So, parang gusto ko siyang ilagay dito sa kwarto namin para lagi ko siyang maalala na si God talaga yung ating light. Siya yung ating Savior. Siya yung sa lahat-lahat sa atin. Tapos meron pa akong ibang mga verses dito. Basahin ko lang sa inyo. Gusto ko lang mag-share kasi sabi kanina sa church. Huwag kang mahihiya na mag-share sa ibang tao ng mga salita ng Diyos. So, since Sunday naman ngayon, pagbigyan niyo na ako guys. So, meron pa ako rito yung isang psalm, yung faith. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11 verse 1. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng mga niya. Meron din tayong hope. Hope, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. Diba? Actually, itong mga verses na to, itong mga yung mga verses na yan, parang relate ko yan. Na-encounter ko kasi sila. So, tama nga naman. Lahat ibigay mo kay Lord. Lahat ng burdens mo, lahat ng pag-aalala mo sa buhay mo, bigay mo lang kay Lord. Hayaan mo si Lord yung mag-resolve niyan. Tapos, ikaw, maghintay ka lang kung ano yung will ni Lord na kailangan mong gawin. Parang ganun. Ito last na to guys. For I am convinced that neither death or life, nor life, neither angel nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither high nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:38 verse 39. O, diba? Ang gaganda ng mga verses na to. Hindi ko alam. Actually, binili ko naman to. Hindi ko nga lang alam na maaano ko pala siya. Yung maa-absorb ko siya. Yung parang makaka-relate ako sa kanya nang hindi ko siya inaasahan. So, parang gano'n. Parang gusto ko lang siyang bumili ng mga Bible verses. Lately kasi, mula nung nagkasakit si Dong, hindi naman talaga ako godly. Hindi talaga ako godly, guys. Nagpe-pray ako, oo. Pero hindi ako godly na nag-share talaga ng ganito. Ang nag-share sa amin talaga si Dong. Siya talaga yung
kung hindi yan nagkasakit, siya talaga yung sinasabi naming yung angel ni Lord na binigay niya dito sa amin para mag-share ng magandang balita. Sa ngayon kasi medyo parang may doubt siya about kay God kasi sa mga nangyari sa kanya, sa mga pinagdadaanan namin. Ako kasi sinasabi ko sa kanya parati, huwag kang mag-doubt kay God kasi alam ko si God, kahit anong trials ang ibigay niya sa atin, talagang hindi niya tayo iiwan. Actually, tao lang naman ang umiiwan kay God eh. Kumbaga parang, hindi ako naniniwala dyan. Hindi naman totoo yung God eh. Pero, kapag ka ikaw na yung nandito sa sitwasyon na talagang down na down ka, wala kang ibang tatawagin kundi si Lord lang. Si Lord, at si Lord lang ang tatawagin. So, kaya ako gusto ko bumalik ulit si Rick sa ganun. Gusto ko makilala niya ulit si God. Gusto ko mag-share ulit siya sa amin. Kasi si Rick talaga, sobrang nakintiwala niyan kay God. Sobrang yung paniniwala niya kay God, lagpas pa sa earth. Ganun yan. Ngayon, medyo naglaylo siya dahil nga sa nangyari sa kanya. Parang hindi naman siya nagtatampo. Siguro parang naano lang siya kay God na bakit ganito, ako yung sa'yo, bakit ganito yung nangyari sa akin, mga ganon. Parang nagko-question siya tungkol kay God ngayon. Pero alam ko, in the future, soon, God will answer all his questions. Why? Kasi sa akin din before, nag-question ako, why? Dati, umaasa ako sa tatay ko, umaasa ako sa nanay ko, umaasa ako sa kapatid ko, and last, umaasa ako kay Dong. Kinuha ni Lord yung papa ko, kinuha ni Lord yung nanay ko, kinuha ni Lord ang kapatid ko. Tapos, pinahina niya si Dong. Yung apat na kinakapitan ko, sila lahat yun, pinahina sila ni Lord. Yung tatlo, kinuha ni Lord dahil, kasi parang hindi ako magiging, hindi ko kayang mabuhay nang wala sila. Hindi ako naniniwala na kapag meron ka na experience na struggle sa buhay, problema sa buhay, na matutulungan ka ni Lord. Parang gano'n. Parang ang una mong hihingian ng tulong is yung mga relatives natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga nasa paligid natin. Pero, hindi pala dapat. Oo, nandyan sila, binigay sila sa atin ni Lord. Diba? Pero, kailangan, ang gusto ni Lord, sa Kanya ka umasa. Sa Kanya mo ibigay lahat ng pangamba mo, yung mga struggle mo sa buhay, yung maliit, malaki, medium, basta kung ano man yan, ibigay mo kay Lord. Ako, simple lang yung hiling ko sa Kanya. Minsan may tanong ako, alam ko naman hindi siya sasagot sa akin ng words by words, diba? Pero ipapakita niya sa akin yung sagot dun sa tanong ko. Mahirap i-explain, pero ganun talaga yung nangyayari sa akin. Kaya ako, mula nang nagkasakit si Rick, hindi pa kami lumalabas sa ospital noon. Talagang sabi ko, lahat ibibigay ko kay Lord. Lahat iaasa ko. Kay Lord ako sasandan. Kasi kay Lord, wala nang kukuha kay Lord eh. Hindi siya magkakasakit, hindi siya manghihina. Siya talaga kahit anong problemang kakaharapin mo. Si Lord yung nandiyan para gumabay, tumulong sa atin kung paano natin i-resolve yung problemang hinaharap natin. Yun. Doon talaga, si Lord talaga yung inaasahan ko na tutulong sa akin.
yung mga nangyayari sa buhay ko last 2 or 3 years ago, na talagang super down na down kami mula nang nagkaroon ng pandemic, nagkasakit si Rick, hanggang sa ngayon na nawalan ako ng trabaho, totally wala kaming income. Talagang ang ginagawa ko, nagdadasal ako kay Lord kung anong dapat kong gawin, kung ano, paano ako magkakaroon ng income. Binigyan niya ako ng puhunan na ako kasi gusto ko lang i-share sa inyo na si God ay totoo. Kasi kanina sa service namin is parang huwag kang mahihiyang i-share kung ano yung mga blessings na nakuha mo or pinakita sa'yo ni God sa mga ibang tao. Kasi baka yun yung call mo na sabihin sa kanila na meron talagang Diyos, guys. So, pasensya na kaya this is a Sunday vlog natin to talaga. Ngayon lang ako mag-share sa inyo. And, yun nga, mula noon, wala kaming income. Umaasa lang kami sa tulong ng mga kapatid ni Dong. At, sa tulong ng pamangking ko, yan. Sila yung tumutulong sa amin nung time na wala talaga akong work. So, binigyan ako ng puhunan ng aking pamangkin. Kasi yan, hindi ko siya iniisip. Although alam ko sa pamangkin ko nanggagaling yan. Pero, iniisip ko siya na bigay siya ni Lord. Ginamit yung pamangkin ko para bigyan ako ng magiging puhunan ko para makapagtinda ako. 2 taon akong nagtinda. Habang nagtitinda ako, talagang hindi ko iniisip na mapapagod ako, mahihirapan ako. Lahat yun. 2 taon ako nagtinda, nakasurvive kami. Nakakapag-shopping na ulit ako, nakakapag-online shopping ako. Tapos, nabibili ko yung gusto ko. Although, hindi naman siya yung nabibili mo as in talagang lahat-lahat ng gusto mo. Hindi. Limited lang kung anong kaya lang ng budget. And then, one time, sabi ko kay Lord, gusto ko sana magkaroon ako ng permanent na income. Kasi, alam niyo naman yung pagtitinda, minsan may araw na mahina, may araw naman na malakas, ganon. So, ginawa ko, nag-pray talaga ako. And then, habang nagtitinda ako, nag-scroll ako sa FB ko. Eto nga, biglang nag-pop up sa akin to birthing clinic na to. Ayan. So, sabi ko, parang, carry ko yung trabaho, kaya ko yung trabaho. So, sabi ko, makapag-apply nga. Pero, ang iniisip ko that time is, ayokong kasi alam niyo naman sa FB, maraming scammers, yan. So, sabi ko, baka scam to. Pero, sabi ko, try ko lang, mag-send ako ng resume. Actually, may mga nakikita rin ako na nagsisend din ako ng mga resume ko. Kaya lang, hindi ko sila talaga inaano dahil yung iba, hindi na ako nire-return call. Yung iba naman, parang dead man na lang. Tapos, nag-text siya sa akin. Nag-send ako ng resume sa kanila and then nag-text siya sa akin. Sabi niya, we will call you once you are qualified. Sabi ko, okay na to. Sabi ko ngayon, hindi na ako nag-intay. Hinayaan ko na lang siya. And then, yun nga, nagkaroon ng isa na namang pagsubok, nawala si Tita Cora. Nung time na yun, ililibing si Tita Cora. Kinabukasan. So, sabi ko, nag-vibrate yung aking cellphone. Tinignan ko yung email ko. Ngayon yung email ko naman, sabi, meron na raw akong schedule for interview. Doon nga sa birthing clinic na in-applyan ko. Sabi ko, kaya lang, ito na naman ang problema. Yung time ng interview, date ng interview is libing ni Tita Cora. So, sabi ko, kasi si Tita Cora,
last na namin siya makakasama. So, sabi ko kay Lord, sabi ko, hindi ko alam kung paano gagawin ko dito. Ikaw na lang po bahala. And then, siguro mga 3 hours, after 3 hours siguro, nag-text ulit, nag-message ulit siya sa akin. Si Doktora nag-message ulit siya sa akin. Okay, sabi niya, may unexpected, meeting, or parang expected clinic yata siya, na schedule. So, sabi niya, we will reschedule you on this day, same time, ganito, ganyan. Sabi ko, wow, ang galing, galing talaga ni Lord. Talagang guys, binibida ko sa inyo si Lord kasi nangyayari siya sa akin, na-experience ko siya. Kanina, nasa church talaga sabi sa akin, i-express mo, i-share mo sa iba na kung ano yung na-experience mo na miracle help from God talaga. Pasensya na kayo, Sunday talaga. Bigay niyo na sa akin tong Sunday na to. So, yun nga. Tapos yan, nailibing na si Tita Cora noon. Meron pa akong 3 days para mag-prepare sa interview. And then, eto na, interview na. Sinamahan ako ni Dong. Kasi hindi ko talaga alam yung lugar. At saka, that time, kakaumpisa ko palang matutong mag-e-bike. So, nang nag-e-bike ako, kasama ko si Dong na interview ako. Nag-iintay sa akin talaga si Dong. Talaga di niya ako iniiwan. Talaga kasama ko yan all the way. Kaya love na love ko yan eh. Tapos, di interview na. Hala, hindi na ako in-interview as in, ito ang gagawin mo, ito yung mga magiging trabaho mo. Talaga in-explain niya kung ano yung gagawin ko, ano yung magiging title ko, ano yung procedure ng mga, ng birthing clinic na to, ganito, ganyan. Sabi ko, speechless ako. Wala akong masabi, wala akong masalita. Kasi nga, speechless ako. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Kasi, hindi siya nagsabi, okay, you're hired. O, ganito, mag-i-start ka. Tapos sabi niya, basta pupunta ka dito kasi kailangan ng ganito, ganyan. So on and so on. Ganyan. So, sabi ko, umalis kami. Nakangiti talaga ako. Ngiti ko hanggang dito. Tapos sabi ko kay Dong, sabi ko, sinagatan ni Lord yung ating prayer. So, may work na ako. So, mag-i-start na ako, blah, 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 blah. Edi, so, eto na nga, dumating na tayo sa ganitong, time, date. Kasi, nag-open 2 opportunity sa akin. Okay? Nag-open yung 2 opportunity para sa akin. Mula nung umalis yung administration dito sa amin, yung HOA officer before, kasi may bago ng HOA officer ngayon, since active tayo sa ating subdivision, nag-open sila ng job vacancy na same position, admin assistant din. So, parang sabi nila sa akin, mag-apply na nga daw ako. Since si Doktora kasi hindi pa siya sa akin hindi pa kasi regular yung pasok ko, gawa ng inaayos pa nga yung mga schedule namin ng mga employee, mga newly hired employee. Kaya hindi ko pa rin siya hindi pa ako talaga full blast na pumapasok. Ito naman yung sa admin dito sa amin is kailangan nila ng admin assistant. So, parang, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala kung saan ba ako talaga makakapunta, saan ba ako pupunta. Advantage lang kasi dito sa amin, sa admin assistant dito sa amin sa HOA, is malapit lang siya. Walking distance lang, at saka anytime, pwede kong umuwi, at saka sumilip dito sa amin. Mabilis lang yung, biyahe kasi nasa loob lang ng subdivision namin. Ang disadvantage kasi is kapag umalis na yung yung officer na yon, syempre papalitan na rin ako. So maghahanap na naman sila ng bagong admin assistant. Kumpara naman kay Doktora na kapag okay yung work mo, nakapasa ka sa probationary mo,
hanggang gusto mo magtrabaho, hanggang kailangan ni doktora yung services mo, makakapag-stay ka. Yun nga lang, medyo malayo lang siya, pero hindi naman siya ganun kalayuan. Isang sakay lang din siya mula dito sa amin hanggang sa clinic. Pwede ka naman siyang i-e-bike back and forth. Ang inaano ko nga lang is kasi itong parang ang gusto ko kasi mag-work na gusto ko mag-full blast na, kaya lang hindi pa nga po pwede gawa ng hindi pa masyadong maayos yung mga gamit doon. Kasi pag pumapasok ako, wala pa akong mga gamit. Ayan, wala pa akong computer, wala pa akong sariling computer, wala pa akong sariling landline. Kasi kailangan ko yung landline dahil nga kailangan kong magtanong. Marami kasi akong questions sa PhilHealth. So, yun yung talagang pinagkakaubusan ko ng oras. So, yun, hinihingi ko yung kay Lord, tinitingnan ko yung answer niya, pero wala siyang sinasagot about sa admin dito sa amin. Talagang pinupush niya ako. Once na may tanong ako, nagda-doubt ako na, hindi ko yata kakayanin ganito, ganyan. Parang antaga, ganito, naiinip na ako. May dumarating na magandang news na nagte-text si doktora, na pasok ka ng ganito, pasok ka na daw ng ganito, pasok ka ng ganyan. Ganon, parang ganon yung nangyayari. So, parang sabi ko, sige, try na lang natin, intay na lang tayo. Pero sana meron tayo talagang iniintay. So, yun lang naman ang aking, yun lang naman ang aking hanash for today. For today's video. Kaya, gusto ko lang siya i-share sa inyo, guys. God is real, God is true, God is everywhere. Yan. Kahit saan kayo, nasa CR, kumakain, nasa ilalim ng kung saan mang ilalim yan, sa imbornal o God is everywhere. Pwedeng mag-pray kay God, guys. Pray lang ng pray. Alam ko, sasagutin din yan ni God. Sa future, sasagot din yan. So, yun ang aking, mga gusto lang i-share sa inyo. Dahil nga, Sunday ngayon, and malapit ang mahal na araw. So, magnilay-nilay tayo, mag-pray tayo, mag-isip tayo ng mga yung, hindi ako nagbubukas sa FB ko kasi nga, puro negative yung laman ng FB ngayon. Nag-aaway-aaway yung mga tao. Ayaw ni Lord yun. So, doon tayo sa kung ano yung gusto ni Lord, di ba? Gusto ni Lord mag-share tayo ng experience natin na talagang God answered all our prayers. God answered all our doubt. God answered all the question in our mind. Diba? Marami tayong tanong, bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit nangyayari to? Pag-pray nyo, guys. Pray, and pray. Everything will be okay. Ayan. Sabi nga, the Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Ayan. Lagi niya yung tatandaan, guys. God is the light. God is the light, guys. Walang ibang makakatulong sa atin. Doktor, wala yan. Ginagamit lang sila ni Lord para matulungan tayong mga tao. Pero kung ibibigay natin talaga yung pagtitiwala kay God, nothing is impossible by God. Nothing is impossible kay God. Ayan, kasi birthday ng mami ni Dong. So, pupunta muna kami doon para maki-birthday. Kasi yung mami ni Dong, kasama na siya ni God sa heaven. Matagal na, bago pa kami magkakilala na nawala na yung mami ni Dong. So mami, pupunta rin yung mga kapatid niya eh. Pupunta yung mga kapatid, halos lahat ng kapatid niya pupunta mami, pati si daddy. Kaya lang hindi kami, dapat alas 3 yung kitaan namin. Kaya lang sabi ko, sobrang mainit, hindi pwede kay Dong yung sobrang mainit. Kaya darating ka ako kami mga 4 na
So, napagkasunduan ng lahat na 4 na nga lang darating para happy ang lahat. Tsaka, iwas din tayo kasi sobrang init naman talaga, guys. Yan, ako naka-ready na ako. Ewan ko lang si Dong kasi nag-ano pa siya, nanonood pa siya. Baka mamaya-maya pa yung magbibihis, mga 2:30. So, ayan, magdidikit-dikit lang muna tayo. Hindi ko alam kung saan ko siya ididikit. So, pakita ko sa inyo pagka nadikit ko na siya. Tatanong ko muna kay Dong. So, siguro yung dalawa dito sa kwarto namin. Tapos yung isa sa kwarto sa bakanting kwarto namin din sa kabila. Yung inalisan na kwarto ni Christian. So, yan. Yun lang. Ayan. Mag-ayos-ayos lang muna ako and then idikit ko lang muna ito.